Hello po mga tambay. Muli po, nagbabalik ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentohan po natin, ito po sa balita po ng kapartner mo sa balita at serbisyo mga katambay. Ito po, ang mga netizen daw po at mga kababayan natin, mga katambay natin, pumapalag na po mga katambay, pumapalag daw po di umano sa sinasabing musika layaan, nagagawin pong concert sa palasyo mga tambay. Pinapalagan po daw di umano. Pakinggan po natin ang balita ng at komentuhan po natin mga tambay ang balita. Pumalag ang mga netizens sa pa-concert ng Malacanang ngayong buwan ng Hunyo sa gitna ng mataas na inflation. Sabi nga ng Philippine Statistics Authority, mas bumilis pa ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Binatikos ng mga netizen ang Facebook post ng Presidential Communications Office tungkol sa gaganaping musikalayaan sa darating na June 10. Sabi ng isang netizen na kung ganito ba kamanhid ang gobyerno at puro na lang pa-concert sa gitna ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na inflation. Iginit pa ng isa na magaling lang ang gobyerno sa pa-concert at pa-party pero hindi matutukan ang kahirapan. Biro pa nga ng isa pang netizen na concert ang sagot ng pamahalaan sa mataas na inflation. Kahit ang dating opisyal ng palasyo na si Attorney Harry Roque ay napansin ang madalas na pagdaraos ng mga mararangyang fashion show ng Malacanang. Kaya ito na lang ang naging pabirong hirit ni Attorney Roque sa taong bayan. Pangarap kayo, demanding. Yung pangarap ninyo hanggang pangarap na lang yan din. Kaya kayo hindi maligaya kasi dami yung reklamo. Enjoy tayo mga kaibigan. Huwag na kayong magdusa. Kung umaalma na nga mga sitmura nyo, malungkot pa kayo at bugnutin pa kayo, wala nang mangyayari sa inyo dyan. Isipin nyo na lang kung paano kasarap ang buhay nila na halos linggo-linggo nagbabiyahe. Araw-araw nagpa-party at nagpa-fireworks sa Malacanang. O, di ba? Ang sarap nun. Gano'n po talaga mga tambay. Yun po ang realidad ng buhay, di ba? May mayaman, may mahirap. Tayo po'y mahirap. Talagang, yun ang dadanasin nga natin. Sila po kasi mayayaman mga tambay. Mga may gintong kutsara po yan. At gintong arenola, di umano. Kaya po ano po, expectin po natin sa kanila. Sila po, nasa pwesto at namuhay po. Mula ng pagkatao nila, hindi naman po sila nakaranas ng mahirap na buhay. Kaya nga po sinasabi ni Attorney Harry Roque, dito po sa nangyayari sa ating bansa, na sa kabila po ng napakataas pong inflation ng ating bansa, lalo sa trabaho, nagtataas ang bilihin. Pero ang solusyon po ng bagong Pilipinas, di umano, concert, party, siyempre, pag may concert, may party, ano pa? Yung mga sinasabing kung ano-ano pa, may mga modeling pa yan. At sinama pa ni dating Secretary Attorney Harry Roque, pati ang linggo-linggong travel ng Pangulo at ng First Lady. At ito po, may darating na naman concert, ang musika kalayaan mga katambay, na gaganapin po itong buwan na ito. Kaya po, tayo po ay maging proud po mga katambay. At least, na-appreciate po ng ating gobyerno ang napakasarap na buhay at yung talagang realidad na nalalasap nila ang napakagagandang sinasabi kung ano ang buhay ng isang presidente at first lady di umano. Talagang napakasarap. Talagang dadanasin mo yung sinasabing buhay reyna di umano at buhay hari di umano mga tambay. At tayo po, ang sinasabi ni Atty. Roque, huwag ka nang choosy, mga tambay. Huwag na po kayong choosy. Kung kayo kumakalam ang inyong sikmura at hirap kayo sa inyong mga budget sa pang-araw-araw, huwag na po tayo maging choosy. Tanggapin po natin yan mga tambay. Ayon kay Harry Roque, tanggapin po natin. Dahil tayo po'y mahirap, sila po'y mayaman. Ayon po kay Atty. Harry Roque mga tambay. At kung ano po ang ginagawa ng ating gobyerno, tanggapin po natin mga katambay kasi hinalal po natin sila. Halal ng bayan po ang Pangulong Marcos. Kaya po kung ano po ang ginagawa niya, diskarte sa kanyang panunungkulan, party-party,
pasyal-pasyal, kasama po sa binoto natin yung mga tambay. Kasi hinahanap po kasi natin, mga tambay, yung nung nagdaan na Pangulong na Duterte. Kasi si dati Pangulong Duterte hindi mahilig sa party, di ba? Hindi mahilig. Hinahanap po kasi yata natin yung panunungkulan ni dating Pangulong Duterte na kung magpakain lang po sa mga bisite, munggo, pandesal, di ba ba? Papalamanan mo lang ng kung reno o kung ano man, puto, ang mga karamihang handa sa Malacanang, di umano, ni dating Pangulong Duterte. Ganyan lang po, di ba ba? Dinuguan, di umano, puto, pandesal, munggo, isda. Doon po sanay kasi si dating Pangulong Duterte. Ngayon po kasi sa administrasyon ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, pinanganak po silang mayayaman. Hindi po nakaranas ng kahirapan sa buhay. Ano po i-expect natin di umano sa pamumuhay nila? Marangya. Marangya. Di po ba, mga tambay? Magkaiba po kasi ang pamumuhay na dinanas ni dating Pangulong Duterte. Kaysa po dito po sa pamumuhay ni Pangulong Marcos, mga katambay. Kaya po, huwag na po tayong maging bitter, mga katambay, kung ganito po ang nararanasan natin sa kabila ng kahirapan ng ating bansa. Lubog tayo sa utang. Tapos, 2 taon po, tumaas po ng napakalaki pong trilyon na sa kabila pong wala daw po masyadong project ang ating bansa. Nagkautang tayo ng trilyon. At meron naman pong solusyon ng ating gobyerno, mga katabay. Nandiyan po ang sinasabing programa. Isa sa programa ang Serbisyo Pair. Wag na po tayong maghanap pa ng iba. Basta nagbibigay po ng Serbisyo Pair ang ating bansa, ang ating gobyerno, at nandiyan pa ang kadiwa. Magpasalamat na po tayo, mga katabay. Ipagpasalamat na po natin yun kasi yun lang po ang kaya nilang gawin. Huwag na po tayong mag-expect, lalo kung hindi naman nilang kayang gawin. At yung mga pangarap di umano na sinasabi po ng Pangulong Marcos, huwag na po tayong mag-expect, mga katabay. Kung hindi naman din po niya kayang gawin, talagang ganun po. Dahil ibinoto natin siya. Iba po ang salita at ang speech pag sa kampanyahan. Pagka kasi po kampanyahan, talagang karamihan po ng mga politiko, sasabihin lahat para lang manalo. Pero pagka nanalo na, pasensyahan na tayo, mga katambay. Tapos na ang magagandang speech. Ganun lang po yun. Yun po ang realidad ng buhay, mga katambay. Kapangyarihan muna first, saka na lang yung susunod na gawa. Kailangan makuha mo muna yung kapangyarihang inaasa mo. Yung sinasabing nasa pwesto na tayo, sila na masusunod, hindi na yung taong bayan na nagluklok sa iyo. Mag-intay ka na lang. Mag-intay na lang si Juan de la Cruz, kung ano gagawin nila para sa bayan. Yun po ang realidad. At kung ano nakikita natin ngayon, huwag na maging bitter ang mga Pilipino. At ang mga Pilipino, lalo tayong mahirap, huwag na tayong choosy. Dahil tayo'y mahirap lamang, mga katamay. Magtiis tayo kung ano lang ang kaya nilang gawin. Inuulit ko, kung kaya nilang gawin, ganyan po lang ang presyo ng bilihin natin, yan ang kaya nila. Huwag na tayong maghanap pa. Dahil sila mismo, hindi naman naghihirap at hindi nagugutom, mga tambay. Kaya mahirap po kasi sa isang tao, na hindi lumaki sa hirap. Kasi hindi nila nadadanasan yung puso ng mahirap, yung kumakalaman sikmura, hindi nila dinanas yung, mga tambay. Kaya napakahirap po, ipadanas mo sa kanila yon. Kasi sila, paggising pa lang ng umaga, ang problema lang po nila, mga tambay. Ang problema lang po ng mayaman, paggising ng umaga, kung ano ang gusto nilang kainin. At kung ano ang gusto nilang ipaluto, mga tambay. Gawa na ang pera sa kanila at sagana sila sa lahat ng bagay. Di ba, mga tambay? Yan lang po ang ating maiksing, komento dito po sa sinasabing party ng Malacanang, yung dadausing musika kalayaan, mga tambay. Wag na kayong choosy at mag-expect, di ba? Muli po si Katambay Mano po, nag-iiwan po na taste lang, makabango pa ating bansa. Paalam, bye-bye.